Pagkatapos ng nakakabaliw na halik ay inalalaya niya akong bumangon kaya napayakap ang magkabilang kamay ko sa kanyang leeg. Ganoon na lang ang pagkakunot ng noo ko nang makita kong itsura ni Lander. Mula ulo hanggang paa ay sinuri ko ito. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Parang gusto kong maiyak. Lumambot ang tigasing mukha ni Lander. Bumuntong hininga ito. I'm sorry baby. Alam ko nagtatampo ka dahil hindi ko nasagot ang tawag at messages mo. Kailangan ko lang itong unahin. Napatitig ako kay Lander na malungkot ang mukha. I'm sorry baby. Hindi dahil sa iyo kung sagutin ang tawag mo but I need to pack my things for my next deployment. Napalunok ako at hindi agad nakasalita. Kung kailan papunta ito ngayon ay tinawagan sila ng kanilang big boss para sa kanilang panibagong misyon. Kaya dumiretso ito sa kanilang headquarters. Sa parte ng Middle East ang kanilang misyon pero hindi niya sinabi kung saan banda sa Middle East. Ayaw niya lang siguro akong mag-alala kaya hindi na niya sinabi sa akin. Naka-fully combat ito at nasa gilid ang malaking backpack na pansundalo. Kahit na alam ko ang kanilang trabaho ay hindi ko maiwasan na hindi malungkot. Kung pwede lang ay wag na itong pumunta doon at mag-resign na lang lalo pa at walang kasiguraduhan kung makakauwi pa ba ito ng buhay o patay. Ayoko mag-isip ng negative at baka bigla na lang akong mamatay. Gumamit ito ng chopper para makapunta dito pero kailangan na rin niyang umalis at naghihintay na ang kanyang kasamahan sa headquarters dahil aalis na sila. Nagkausap sila na magulang ko ng sandali kaya nagmadali ako para pabaunan ito ng niluto kong ulam at inihaw. Hindi man ito nakakakain ng hapunan dito ay pwede niya pa rin kainin sa kanyang pagbiyahe. Dinamihan ko ang pagbaon in case na may manghingi na mga kabaro niya. Baby, kumain ka sa biyahe. Lumapit ako kay Lander at iniabot ang malaking echo bag. Halata sa mukha ni Lander ang pagkabigla pero ngumiti ito. At maski ang mata ay kumislap. Thank you baby. Thank you so much. Mas lalo kitang mamimiss nito eh. Niyakap ako ng mahigpit ni Lander at paulit-ulit na nagpasalamat. Kasama ng magulang ko ay nagtungo kami kung saan lumapag ang chopper. Nasa likod bahay iyon na binili ng lupa kay Mang Isko bago ipa-renovate ang buong bahay. Kung dati ay talahiban at puro puno, ngayon ay patag na at sementado. Hindi ko alam kung ano ang gagawin doon at ngayon ko lang napagtanto. Ang kabilang bahagi ay ginagawa ng taniman ni Papa ng mga gulay tulad ng sili, kalamansi, kamatis, okra at iba pang simpleng gulay na pwedeng pitasin sa bakuran. Bago magpaalam ay lumapit si Lander sa magulang ko at nagmano bilang paggalang. Kinausap niya ito nang hindi ko naririnig. Nang matapos ay ako naman, isang mahigpit na yakap at mainit na halik. Naiiyak ako sa totoo lang. Ang bala kong pagsabi dito bilang magna cum laude ay hindi na natuloy. Saka ko na lang iyon sasabihin sa kanya pagbalik niya. Umuwi ka ng buhat ligtas. Hihintayin kita. Uuwi ako baby. Uuwi na walang galos at buhay na buhay. Isang halik sa noong ibinigay nito. Matagal iyon at kung pwede lang ay ayoko nang matapos. I love you. Mag-iingat kang palagi. Napasinghot na lang ako. Mas mag-iingat ka, baby. Nasa malayo ako at hindi ko alam kung kailan ang balik ko. Please be safe, baby. I love you so much. Natigil lang ang pag-iyakapan namin nang tawagan na si Lander ng kanyang kasamahan. Kaya kahit na nakakalungkot, ay wala akong magawa. Mas nauna ang tungkulin nila bago pa niya ako nakilala. Kaya wala akong karapatan na magreklamo. Ang tanging ko lang magagawa ay ipagdasal ito hanggang sa makauwi ng ligtas. Nilapitan ako ni Papa at hinila palayo ng paandarin na ni Lander ang makina. Malakas ang hangin pero wala akong pakialam. Umiiyak ako. Lander baby, umuwi ka. 2 linggo na kaming nagpa-practice para sa aming graduation at sa huling araw ng buwan ang aming pinakahihintay na pagtatapos. Inabot ni Bea ang isang cheeseburger at iced coffee. Katatapos lang ng practice namin at uwian na pero nandito kami nakatambay sa harap ng aming school. Thank you. Umupo ito sa harapan ko kahit na may bakante naman sa gilid ko. Gusto mo bang sumama ni Desma? Mag-out of town after our graduation? Itinaas pa nito ang hawak na lemonade. Nabitin ako sa pagkagat. Out of town? Saan naman? Kumagat ako ng burger. Gutom ako dahil ilang oras din kaming palakad-lakad at nakatayo sa mahabang pila. Ngumiti ito na parang sinisilihan sa kilig. Sa Paris? Wow! Nilunok ko ang kinakain at saka kumagat ng malaki sa burger. Namula pa ang maganda mukha ni Bea. Nilunok ko ulit ang kinakain ko at sa panghuling kagat ay itinapon ko sa trash bin ang plastic ng burger.
Hmm? Buong family mo ba? Tanong ko kahit punong-puno ang bibig ko. Parang ganyan. Ano parang ganyan? Sa lubong kilay ko sa sagot nito. Kinuha kong iced coffee para uminom. Pumayag ang parents ko sa Paris for the whole month. Kasama si Neil? Dugtong ko. Tumango ito at kilig na kilig. Tanatikan ko ang kaibigan ko. Obvious na in love kay Neil. Simula kasi na makidnap kaming dalawa at nailigtas ay nagkaroon ng Prince Charming sa Bea. Hindi na siya nilubayan ni Neil at alagang-alaga siya nito. Hindi na itinuloy ni Neil ang pagbalik ng Italy dahil mukhang tinamaan din naman sa kaibigan ko. Sana all. Pero hindi ako magpapakabog dahil may love life din naman ako. Biglang kinain ng kalungkutan ng puso ko. Si Lander, magtatatlong linggo nang umalis ito para sa misyon pero hanggang ngayon ay hindi pa ito umuwi at walang paramdam. Gabi-gabi akong umiiyak at nagdarasal na sana ay umuwi ito na ligtas at walang mangyari sa kanila sa bansang kanilang pinuntahan. Ayoko naman magpakalungkot na parang aping-api sa buhay dahil hindi lang naman ako. Ang atetanya ko ay manganganak na ngayong buwan at anytime ay pwede na lumabas ang baby. Mas kailangan ng kapatid ko ang asawa niya na hanggang ngayon din naman ay wala pang paramdam. Narinig ko nga na nagsalita si Mama habang kausap sa phone ng kapatid ko na baka magulat na lang si Kuya Dusty na may bitbit ng baby sa atetanya. Kahit na marami nag-aalaga at nakaalalay sa kapatid ko, kasama pa ang magulang ni Kuya Dustin na nandoon para alagaan ang kapatid at pamangkin ko. Balak na rin na pumunta ni Mama at Papa sa Maynila kapag nanganak na si Ate Tanya. Wish ko lang talaga huwag magsabay ang panganganak ni Ate Tanya sa graduation ko. Gusto ko rin sumama patungong Maynila. Ayokong maiwan dito. Nakikinig ka pa ba, Ledesma? Napanguso si Bea sa akin. Biglang bumalik ang diwa ko. Nag-uusap nga pala kaming dalawa. Oo naman. Humigop ako sa iniinom ko. Ngayon ko lang napansin na ubos na pala ang iced coffee ko. Lutang na talaga ako. Yayain mo bebe mo. Hindi yung puro siya work sa Maynila. Teka, alam na ba niya nag-graduate kang Latin Honors? Hindi pa. Mahina akong sagot. Natampal ni Bea ang noo. Diyos ko Lord, why? Hindi ba dapat proud ka? At dapat alam ni Lander ang lahat ng kaganapan sa buhay mo. Sa magulang mo, hindi mo pa nasasabi dahil gusto mo silang surpresahin. Nagkibit balikat ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin dito ang totoong pag-alis ni Lander. Sekreto iyon at bawal ipagkalat. Ang pagkakaalam lang nito ay bisa ang boyfriend ko sa kanilang family business dahil yun lang din ang sinabi ko. Malalaman naman niya. Basta. Whatever. Umikot pa ang eyeballs nito. Lumabas kami sa kinainan. Nakita ko ang nagtitinda ng fishball at dahil bitin pa ako sa kinain ko at gutom pa, ay bumili ako ng itlog ng pugo at fishball. Gusto mo? Yaya ako kay Bea. Umiling ito. Nope, diet ako ngayon. Alam mo na, baka makapag-2-piece. Need ko ng sexy body. Tumayo pa ng tuwid si Bea at parang model na nagpa-sexy. Totoo naman na maganda at sexy ang kaibigan ko. Napailing na lang ako dahil ang gusto niya lang pakitaan ng kaseksihan niya ay si Neil. Nagkibit balikat ako at nagsimula na magtusok-tusok at ilagay sa plastic cups. Naglalakad na kami at kumakain ng mainit na fishbowl na mag-vibrate ang phone ko, kaya napahinto ako sa paglakad. Napalingon si Bea sa akin. Kinuha ko sa bulsa ang cellphone at mabilis ko nakita ang tawag ni Mama. Pahawak nga. Abot ko kay Bea sa plastic cup dahil nahirapan ako sa pagkuha ng phone ko. Kinuha naman niya iyon at hindi nagtanong. Anak! Anak! Malakas ang boses na bungad ni Mama. Hello po, Ma? Pagtataka ko. Anak, bunso! Si ate mo nanganak na! Po! Ang ate Tanya mo nanganak na! Halika, umuwi ka na at pupunta tayong Maynila! Si ate? Ilang segundo pa ako natulala at saka nag-sink in sa utak ko. Hoy, Be! Kinilabit ako ni Bea. Si ate nanganak na! Oo, anak. Naku, hindi kami makapaniwala ng papa mo. Kanina lang namin nalaman at kaninang madaling araw pa pala nanganak ang ate mo. Marami pang sasabihin si Mama pero pinutol na iyon ni Papa at pinapauwi na niya ako. Kaya sa tuwa ko inaikwento ko kay Bea at maski ito'y natuwa. Sa pagmamadali ko makauwi nakalimutan kong kunin ang kinakain kong tusok-tusok kay Bea. Pero ayos lang, masaya naman ang puso ko. Pagkarating ko sa tapat ng malaking gate ay agad akong bumaba. Keep the change, Manong. Bumaba agad ako at nangatok sa isang maliit na gate. Lumapit si Mang Onyok na siyang trabahador. Salamat po, Manong Onyok. Walang anuman, Iha.
Masayang sagot nito. Mabilis ako naglakad para makapasok sa malaki at bago naming bahay. 4 na araw simula na lumipat kami dito. Tapos na ang 4 na palapag at may swimming pool sa rooftop. Ang ginagawa na lang ngayon ay sa likod bahay. Hindi ko alam kung ano pa ipagagawa doon at parang basketball court. Sa lawak at laki ng space nito. Bumukas ang pinto kahit hindi ko pa binubuksan. Si Papa. Tara na anak. Si Mama na nakabihis na pala. Pagkapasok ko sa sala ay may maleta na silang nakahanda at ilang mga pasalubong na dadalhin. Kailan po balik natin? Bukas po ba? Tanong ko kay Papa. Hindi anak. Sagot ni Papa pero sumingit si Mama. Anong bukas anak? Alam mong malayo ang Bataan sa Maynila. Hindi tayo pumunta doon para umuwi. Magtagal naman tayo ng ilang araw para maalagaan ang kapatid mo at masilayan ng 2 kong apo. Sagot ni Mama. Napaawang ang labi ko. Oo nga pala, hindi ko agad iyon naisip. Dahil ang akin lang ay dadalaw kami kapag nanganak ang kapatid ko pero hindi ako pwede magtagal ng Maynila dahil busy ako sa nalalapit na graduation ko. Huminga ng malalim si Papa. Hindi ka pwedeng sumama anak. Dito ka lang. At bakit hindi sasama ang bunso mo kasya no? Alam natin naghahanda na ang anak mo sa kanilang graduation. Bawal silang lumiban sa kanilang practice. May pamahiin pa naman na huwag bumiyahe ang mga taong malapit na magsipagtapos sa pag-aaral. Baka iba ang matapos. Hinampas ni Mama sa braso si Papa. Ikaw talaga? Imbes na isama mo kung ano-ano sinasabi mo sa anak mo. Napakamot ako sa noo. Ang kasabihan na iyon ay naririnig ko sa mga classmates ko at ginagawang katatawanan. Ikaw ba anak? Ayos lang sa inyo na umabsent sa practice? Tanong ni Mama. Napasimangot ako. Bawal nga pala. Hindi ko agad iyon naisip. Bawal po. Tingnan mo. Tabingin si Papa kay Mama at humarap sa akin. Kaya mo naman anak na maiwan dito. Hindi naman kami magtatagal ng Maynila dahil sa susunod na linggo na ang graduation mo. Gusto ko sumama dahil gusto ko makita ang bagong pamangkin ko. Namimiss ko pa ang makulit at malambing na sa Tricia na ngayon ay ate na. At gusto ko rin na mayakap ang kapatid ko dahil sa pangalawang pagkakataon ay nanganak itong muli. Naaalala ko pa noong nanganak ito kay Tricia ay ako ang kasama nito mula sa panganganak hanggang sa makalabas ito ng ospital. Hindi ko iniwan ang kapatid ko para na rin hindi mapagod ang magulang ko na naghahanap ng pera para makalabas ng ospital sa atatahan niya. Dahil nauna nang lumabas si Tricia at si Mama ang nag-aalaga. Tinawagan ko ang kapatid ko through video ko. Nag-iyakan kaming pamilya na makita ko si ate na kahit nakahiga sa hospital bed ay mukhang masaya. Karga nito ang sanggol na lalaki na ang pangalan ay Terrence. Katabi nito ang asawang si Dustin habang hawak nito si Tricia. Nakakatuwa dahil happy family sila ngayon. Nandoon din ang magulang ni Dustin na hindi iniwan ang kapatid ko simula nang dalhin sa ospital. Nang gabing iyon ay umalis si Mama at Papa. Ang ginamit na sasakyan ay ang Fortuner ni Lander. Mabuti na lang at may kakilala si Papa na driver at pumayag naman. Ako na lang mag-isa dito sa bahay. Malaki pa naman ang bahay at nasa 4th floor ang kwarto na pinili ko. May bantay naman sa ibaba sa may guardhouse at maraming CCTV na nakakabit sa bawat sulok ng kabahayan. Banyo lang naman ang wala kaya panatag akong safe ako. Pagkatapos kong maghapunan ay sinigurado ko nakalock lahat ng pinto. Kahit matagal na kami sa lugar na ito ay kailangan pa rin na maging doble o triple ang pag-iingat. Bago ako matulog ay tumawag ulit ako sa kapatid ko dahil gusto kong makita ang mga pamangkin ko. Nakarating na rin ang magulang ko dahil mabilis lang ang biyahe kapag sa gabi. Nainggit ako ng sobra dahil naiwan lang ako mag-isa dito sa bahay. Kung wala lang kaming practice ay kasama ko na sana sila. Nagtatawanan pa kami sa video call ni Ate Tanya nang umiyak ang bunso nitong si Terrence. Kaya ibinigay ng kapatid ko ang cellphone sa kanyang asawa. Ang akala ko ipapatayin na ang tawag pero mukha ni Kuya Dustin ang bumungad. Hello Tina. Kuya Dustin, kumusta na? I'm happy and proud. Nakangiting ani to. Napatitig ako kay Kuya Dustin at nawala ang ngiti. Kailan ka pa nakauwi? Tanong ko sa kanya. Bago pa may panganak si Terrence, dumating na ako. Nagulat ako sa narinig. Halos 1 araw ka nang nakauwi, Kuya? Yeah? Napalunok ako. Umahon ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa dibdib ko. Si Lander, bakit hindi pa nakakauwi dito? O kahit tumawag man lang sana para alam ko. Nagdadalawang isip ako kung itatanong ko ba kung nakauwi na rin ba si Lander. Paano kung hindi pa? Hindi pa tapos ang trabaho nila pero napauwi ito dahil sa panganganak ng kapatid ko? Pwedeng nakauwi na si Lander pero ayaw lang sabihin sa akin. Ang daming pumasok sa isip ko pero halos lahat ay negatibo. Tumikim ako dahil parang may bumara sa lalamunan ko. Bakit parang naiiyak ako? Sa sobrang tagal kong paghihintay kay Lander pero hindi pa ako nito nagawang tawagan man lang.
Are you looking for Lander? Ha? Nabigla ako sa tanong ni Kuya Dustin. Gusto kong ipagtanong talaga si Lander pero hindi ko alam kung paano dahil nahihiya ako. Hindi naman kami masyadong close dito at ayoko mag-isip pa ito sa ibang bagay dahil masaya ito ngayon sa kanyang pamilya. Do you want to know where he is now? Napalunok ako at lumagpas ang paningin sa kisame. Maya-maya pa'y ibinalik ko sa harap ng screen ng mata ko. Oo, sana. Hindi pa siya tumatawag sa akin, kuya. Hindi agad nakasagot si Kuya Dustin dahil may kumausap sa kanya, kaya naghintay ako. Pero imbes ay nawala ito at nagulo ang camera na mukhang ipinatong sa kung saan kaya nakasteady ang camera ngayon sa harap ng kapatid ko na nagpapa-breastfeed ngayon. Madaling araw na rin at nasa kabilang kama natutulog si Tricia. Katabi nito ang kanyang lola na mommy ni Kuya Dustin, habang ang magulang ko naman ay kausap ang daddy ni Kuya Dustin. Nalungkot ako at gusto ko na lang na magpaalam dahil mukhang busy sila ngayon at magpapahinga ang kapatid ko, lalo pa at bagong panganak lang. Nawala si Kuya Dustin. Kahit naghintay ako ng ilang minuto ay hindi na ito bumalik. Kaya nag-decide na akong patayin na ang tawag. Mag-alas 3 na madaling araw. Maaga pa ang gising ko dahil sa may practice pa kami kinabukasan. Next week na din ang general practice namin. May speech na akong ginawa pero ngayon ay parang hindi ko pa naayos dahil sa ngayong araw. Lander, nalungkot ako. Dapat masaya ako lalo pa at may bago na akong pamangkin at sa nalalapit kong graduation. Pero si Lander ay walang paramdam. Mas nananaigan lungkot ko sa kanya kaysa ang maging masaya. Ayoko malaman na magulang ko ito at baka malungkot din sila. Lumuhod ako at nagdasal. Lord, gusto ko pong sumaya sa araw ng graduation ko. Please po Lord, ilayo mo po ako sa makakasakit po sa buhay ko. Sumaya ako at ang pamilya ko sa pagtatapos ko, kasama na ang pinakamamahal kong lalaki. Ang mahal ko si Lander. Lord, sana'y walang masamang nangyari sa kanya. Mahal na mahal ko po siya at ayoko pong masaktan at umiyak. Tao lang po ako. Please, Lord. Nakatulog akong may luha sa mata. Kinabukasan ay nagabang ako kung may text o tawag ito pero wala. Kahit ang messenger nito ay hindi active. Hindi ko na rin nakausap si Kuya Dustin dahil naging busy na ito. Nagpunta ako sa school na malungkot at mabigat ang dibdib. Ano nangyari sa'yo, Beshi? Parang hindi ka nagkape. Walang kalakas-lakas sa buhay. Pangasar pa ni Bea sa akin. Hindi ko ito pinansin. Basta patuloy lang ako sa ginagawa. Sa maghapon namin ay wala akong energy. Nalulungkot ako sa totoo lang. Mabuti na lang at nandyan ang kaibigan ko at palagi may dalang pang snacks. Sumunod pa ang ilang araw. Hindi pa nakakauwi ang magulang ko dahil inaalagaan nila ang kapatid ko. Habang ako ay kulang na lang ay tumira na sa school. Pero kahit anong busy ko ay kasabay ng ilang araw na rin na mabigat na dibdib ko dahil sa paghihintay kay Lander na hanggang ngayon ay walang paramdam. Hindi man lang tumatawag ito o kahit sagutin man lang kahit isang message ko. Wala man lang kahit na isa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sa tuwing umuwi ako ng bahay ay palagi akong umiiyak. Malungkot akong umuwi ng bahay. Sa labas na din ako kumain kasama si Bea para pagka-uwi ko'y matutulog na lang ako. Ang hirap pala na mag-isa ka sa malaking bahay. 2 araw na lang ay graduation ko na. Nakahanda na ang lahat, maski na isusuot ko at ang toga ko. Ang magulang ko ay bukas pa uuwi. Pero ako ngayong gabi ay parang madedepress na. Ilang araw na ako sobrang lungkot kakaisip kay Lander na wala man lang paramdam. Ganito ba ang pakiramdam na mag-ghosting? Grabe naman, nakakabaliw. Nag-shower ako na umiiyak. Hanggang sa makabalik ako ng kwarto ko'y umiiyak pa rin ako. Nagsuot ako ng malaking t-shirt ni Lander dahil sobrang miss na miss ko na ito. Lander? Yakap ang malaking unan ay nakatulog ako. Ang malambot na unan ay napalitan ng isang matigas na bagay at may humahaplo sa aking likuran habang nakayakap ng mahigpit sa aking katawan. May mainit na hininga sa bato ko. Napadilat ako. Kahit madilim ang buong kwarto ay may konting liwanag mula sa labas ng bintana at ilang segundo akong natulala. May humihinga sa likuran ko at may nakayakap sa akin. Bago pa ako mamatay, nang hindi lumalaban dahil hindi ko kilala ang nilalang na ito, kailangan kong maunan lumaban. Napabangon ako at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng taong nasa kama ko ngayon. Oh shit! Baby! Huh? Baby! Lander? My God! Natulala ako sa nakahigang si Lander na ngayon ay antok na antok pa ang mata. Isang mata lang nito ang nakadilat at ang isa ay nakapikit pa. Baby, good morning.
Inabot ng kalawang braso ni Lander ang kamay ko para hawakan. Ako naman ay nakatitig pa rin sa kanya dahil sa nakakagulat na umagang ito. Lander? Baby, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Saka, kailan ka pa dumating, ha? Imbes na sagutin ako, inabot nito ang braso ko kaya nagpahila ako sa kanya. Sa balakas nitong kamay ay napadapa ako sa mainit niyang katawan. Kanina, naramdaman ko ang mainit itong hininga. Siningot nito ang buhok ko habang mahigpit na yumakap sa akin. I miss you, baby. Nagkatitigan kami kaya ako nang unang humalik sa kanya. Sobrang nangulila ako sa taong mahal ko. Ang sarap sa pakiramdam na dumating ang taong pinakahihintay mo. I love you. I love you so much, baby. Magaan na hinawakan nito ang pisngi ko at hinalikan ako ng mariin. Matagal at kung pwede lang ay ayoko nang matapos pa. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan nito. Nag-ibang bigla ang temperatura ng katawan ko. Parehas kaming hinihingal na dalawa na magkahiwalay ang aming labi. Bahagyang napaawang ang labi ko nang may maramdaman na may tumutusok sa ibaba ko. Lander? Baby? Napalunok ako. Hindi ko masabi ang tumutusok na hindi nakakasugat kundi nakakainit ng katawan. Gusto ko sana magpakalunod sa mainit itong yakap dahil sabik na sabik ako sa kanya. Halos isang buwan din nang hindi kami nagkita at nagkausap man lang. Pero bigla kong naalala ang nakaraan. Napabangon ako na ipinagtaka ni Lander. Bakit? Bakit ngayon ko lang dumating? Saan ka galing? Hindi ba dapat nung nakaraan ka pa nakauwi? Natigilan ito pero mukhang hindi naman nagulat. Nakakatampo naman talaga lalo pat 1 linggo nang nakauwi si Kuya Dustin at alam kong tapos na ang misyon nila. Pero hindi ito nagparamdam. Wala man lang tawag o kahit message sa akin. Hindi ko nagawang tawagan si Benjamin sa opisina nito para ipagtanong siya. Ayoko makaabala pa ako. Nakakahiya na rin. Nung nakaraan pa nakauwi si Kuya Dustin, kaya alam kong nakauwi ka na. Pero bakit hindi ka man lang nagparamdam sa akin? May halong pagtatampo kong salita. Nakakatampo naman talaga. Lumayo ko sa kanya at naupo sa dulo ng kama kaya napatalikod ako kay Lander. Lumindol ang kama na tsak na bumangon bigla ito. Baby, I can explain. That's why I'm here. Pinaikot sa katawan ko ang malakat matagas na braso ni Lander. Napayuko ako at napatingin sa kanang braso nitong punong-puno ng tattoo. Hinalikan ni Lander ang tuktok ng ulo ko. Namalayan ko na lang nasakop na ako ng katawan nito. Ang naglalakihang hita nito ay nasa magkabilang hita ko na at ang matigas niyang katawan ay dikit na dikit sa likuran ko. Sinakop ng buong katawan ni Lander ang pagkatao ko. I'm sorry, baby. Sorry, natagalan ako. Mainuna lang ako importanteng bagay, baby. Importante? Andito ko naman ata sa Pinas pero hindi mo wala ako nagawang tawagan o i-text man lang. Ramdam ko ang pangingilid na luha sa mata ko. I'm sorry. Huwag ka na magtampo, baby. Pupunta na sana ako dito pero may nangyari kaya inuna ko munang tapusin ang problema ko bago ko tapuntahan dito, baby. Sabay halik dito sa ulo ko. Natigilan ako sa pagtatampo. Napaangat ako ng ulo at sakto naman ang pagbagsak ng labi nito sa akin. Anong problema? Nakabuntis ka ba ng iba? Bigla ko lang naisip na itanong. Mahinang napamura ito. No! Hindi mangyayari yun, baby. Naggalawan pa ang panga nito na mukhang nainis sa tanong ko. Tinaliman ko ito ng mata. Oh, ano pala? Pagsusungit ko. Hinalikan muna ako nito sa buhok at nagsalita. Kasama ko sa Tyrone para magpahatid gamit ang chopper niya papunta dito. Pero hindi natuloy. Hindi pa kami nakakarating ng headquarters nang sabihin ni Big Boss. Napuntahan namin si Kevin dahil tinambangan daw ito. Napasinghap ako. Si Kevin ay ang lalaking panay ang dikit kay Ate Mika. Sa pagkakaalam ko ay manliligaw daw ito nito pero hindi naman pinapansin. Kaming dalawa lang ni Tyrone dahil hindi na maabalang ilang kasamahan ko. Pagkarating namin doon ay mutik pa kaming hindi makalanding dahil sa malakas na pagsabog mula sa kalaban. Nagtayuan ang mga buhok ko sa katawan. Saang lugar? Sa Mindoro. Natagpuan na ni Kevin ang matagal na niyang hinahanap. Ang mastermind kung bakit nawala sa Mika. Malakas ako napasinghap at nanlaki ang mata. Oh my God! Sa Ate Mika nawawala? Matinding takot ang nararamdaman ko ngayon. No, she's not. Nasa serbisyo siya ngayon. Malakas ko itong hinampas sa braso. Anong sinasabi mong nawala sa Ate Mika? Galit kong salita. I mean, dati, nawala siya noon. What? Bumuntong hininga sa Lander at napatingin sa pinto ng kwarto na parang binabalikan ng nakaraan.
Kasama ko sa trabaho si Mika. Maraming beses na nagkakasama kami sa task force. Kahit na babae si Mika, ayaw na ayaw nitong sinasabihan ng babae lang siya dahil may taglay siyang lakas at talino na hindi kaya ng lalaki. Dahil sa marami naming naisagawang task, nakabaga ang NBI na isang grupo mula sa underground, ang mafia. Tumayo ako sa pagkakaupo kaya nagtaka ang mukha ni Lander pero imbis na lumayo sa kanya ay umupo ako sa kanyang kandungan at niyakap ang leeg. Gusto kong makinig ngayong umaga kahit na mukha pa akong bruha. Ipagpatuloy mo, baby. Nakidnap ng mafia sa Mika at nawala ng isang buwan. Nahirapan na mahanap ito ng ahensya ng kapulisan kaya nag-decide ang pamilya nila na humingi ng tulong mula sa Bratsovo. Her family was heartbroken. Galit na galit si Lander at gustong mahiganti. Dahil sa husay ni Kevin, natagpuan si Mika. Saan? Sa Singapore. Napasinghap na naman ako. Hindi ko akalain na may ganoong pangyayari pala sa buhay ni Ate Mika. Kevin saved his wife. Napanganga ako. Wife? May asawa na si Kevin doon? Hinapras ni Lander ang pisngi ko at mahinang kinurot iyon at hindi masakit. Si Mika, they're technically married. Seryoso ka? Napalakas ang boses ko. Yes, hindi namin malalaman na mag-asawa na pala ang dalawa kung hindi pa nakidnap si Mika. Napailing pa si Lander at tumaas ang sulok ng labi. Gulat at hindi agad ako nakapagsalita sa nalaman. Baby, promise me that you'll never tell it to anyone. For some reasons, okay? Okay. May tumulong kay Kevin para iligtas ang asawa niya. Isang mafia din mula sa Russia. Mika lost her memories. Hindi niya nakilala ang pamilya at kaibigan niya. Even Kevin. Hanggang sa gumaling si Mika at mauwi na dito sa bansa. Bumalik na siya sa serbisyo pero hindi niya pa rin matandaan na may asawa na pala siya sa katauhan ni Kevin Brickerman. Ang kawawa kong kaibigan. Pinagbintangan pang stalker. Hinapos ni Lander ang bewang ko. Baby. Huh? Hindi ko alam na tapos na pala magkwento si Lander. Masyado akong nadala sa kwento ni Ate Mika at ang asawa nitong si Kevin. Iwan na natin ang topic na iyon, baby. Dito na tayo sa tinambangan kami sa Mindoro. Langhiyang buhay. Lander! Napanguso ako. May nakapag-report na dumating sa bansa ang mastermind sa pagkidnap kay Mika. Kaya dumiretso sa Mindoro ang kaibigan ko. Gigil agad sa Brickerman at lumipad agad noong malaman niya. Kaya pinasunod tuloy kami ni Tyrone, ni Big Boss. Muntik na kami mawala sa mundo kung hindi kami nakatalon sa chopper ni Tyrone. Uwing-uwi pa naman si Gago dahil sa asawa niyang bata. Salubong ang kilay ko sa pakikinig kay Lander na puro mura ang salita. Mukhang yamot na yamot itong napunta sa Mindoro. Nahuli niyo bang mastermind? Hindi. Napanganga ako. 3 araw kami doon para tulungan si Kevin. Hindi na bago sa amin ang nakipagbarilan habang walang kahit at walang tulog pero ang nakakainit ng ulo inatakasan kami. Halata sa mukha ni Lander ang pagkainis. Bakit hindi agad kayo umuwi kung natakasan pala kayo? 1 linggo itong nandoon kung pwede namang umuwi na agad. Hindi agad ito nakapagsalita. Pinaningkitan ko ito ng mata. Siguro nang-checks kayo doon, no? Baby, hindi ko gagawin yun, no? Ano pang ginawa niyo doon? Kapag ito'y nagkamali na sagot ay sasakalin ko talaga sa leeg. Hindi namin agad iniwan si Kevin. Nasa ospital siya pero nailipat na ngayon sa Zimmerman Hospital. Biglang naglaho ang pagdududa ko sa katawan. He's in critical now. Diyos ko. Gagaling din siya dahil binabantayan na siya ng kanyang asawa. Kaya ahiyaan na natin sila. Tayong dalawa naman, baby. Hindi ko pinansin ang panunodyo ng mata nito. Bumaba ako sa pagkakaupo ko sa binti nito at tumayo. Sinipat ko ang buong mukha nito at braso. Maski ang loob ng t-shirt nito ay sinilip ko. What are you doing, baby? Papayag ka na ba? Nabitin sa balikat ang kamay ko sa nakangising mukha ni Lander. Hindi, no? Aasa ka. Umayos ako ng tayo at nilagay ang kamay sa bewang. Sinisigurado ko lang na wala kang sugat sa misyon nyo. Mali ko ba kung kulang ng katawan mo? Pero imbis na sumagot ito ay napako ang mata sa dibdib ko. Saka ko lang na-realize na wala nga pala akong suot na bra. Stop! Mabilis kong pinag-cross ang dibdib ko para takpan ng bakat na bakat kong nipples. No, baby. Minsan ko lang makita yan. Bastos! Dali-dali ako nagtatakbo papuntang banyo. Pagtingin ko sa salamin ay namumula ang buong mukha ko. Kahit na nahawakan na at nakita na ni Lander ang dibdib ko ay hindi ko maiwasan na hindi mahiya. Ang magulang ko ay puro pangaral sa akin pero heto ako. Palaging natatangay ng tukso dahil sa boyfriend kong mahilig.
Pero kahit may hilig itong humawak, may limitasyon naman. Kusa itong tumitigil kahit na namumula na ang leeg at tenga. Natatawa na nga lang ako kung minsan dahil mukha itong leyon na aatake ng biglaan. Kawawang Lander. Magtiis-tiis muna siya hanggat natitiis ko pa. Seryoso ka, Sab? Gustong gusto ko na rin. Ipinilag ko ang ulo at saka naghilamos at nagtoothbrush. Bagong gising lang ako pero naghalikan na agad kami. Nalasahan niya kaya ang panis kong laway? Paglabas ko ng kwarto ay wala na si Lander pero malinis na ang kama at nakatupi ng maayos ang kumot sa unan. Lumabas na siguro dahil sa tagal ko sa banyo. Kaya nagpalit muna ako ng damit at short at kumuha ng panali sa buhok. Naglagay muna ako ng sunscreen sa muka dahil routine ko na.